Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinupuri ka namin, Ama, at pinapasalamatan sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng pagpapalang, physical, emotional, Lord God, spiritually, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat sa lahat ng aspeto na aming buhay ay patuloy ka naming nararanasan, Panginoon. Lalo higit sa aming pong karanasan na ito sa COVID, Panginoon. Patuloy po naming nararanasan kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila mula po ng pasimula sa amin pong naging sitwasyon na ito, dakilang Diyos. At alam po namin, Lord, na sa bawat araw pa po nadadaan ay patuloy po namin kayong mararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong pagsasama at pag-iingat, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na sa aming pong pagsamba ngayong umaga na ito, patuloy na abutin niyo po ng inyong mga salita ang bawat tahanan, Lord God, na makikinig, makakarinig at maaabot, Lord God, ng worship namin na ito, dakilang Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na maging instrumento ito upang patuloy na maging kalakasan, upang patuloy na maging blessing, Lord God, sa lahat po ng bawat tahanan at mga tao, dakilang Diyos, na makakasama namin sumamba. At dalangin namin, Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong lingkod na gagamitin, patuloy na i-anoint po siya, Panginoon, at patuloy na ang Holy Spirit niyo po ang siyang mamuna sa kanyang buhay, at lalo tigit din po sa aming gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat. Alam po namin ang inyong pagsama ay mararanasan mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng aming worship service, Panginoon. Salamat po patuloy din, dakilang Diyos, sa mga tao po na ginagamit na sa likod ng aming pagsamba na ito. Continue to bless them also, Father God. At patuloy na ikaw po ang maparangalan, dakilang Diyos, sa lahat po ng aming ginagawa na ito, dakilang Diyos. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa umaga na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo, Kabanata 9, talata 35 hanggang 38. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nitong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastor. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Isang maganda at mabiyayang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Ngayon ay second Sunday in ordinary time. Kaya kulig rin po yung ating mga vestment sa church. At welcome po sa ating pong pagsamba. At tayo po ay nananatili sa ating online worship service. Bagamat may ilan na po na mga churches natin dito po sa North Bulacan District na unti-unti ay nagsimula na ng mga physical or corporate worship service. Still, we are praying sa mga planuhin at kalooban ng Diyos para po sa ating iglesia sa pangkalahatan. At kung ano man po yung pong mga announcement ng gobyerno sa mga susunod na linggo o buwan, diyan po magdidepende yun pong ating mga aksyon na gagawin. Pero bilang update po sa atin mga kapatid, ang ating pong pamunuan ng iglesia sa pamumuna po ng ating pong church council dito po sa Gatbuka ay may mga plano na rin po at may mga hakbang na isinasagawa kahit po noong panahon pa man ng ECQ, GCQ. At kung i-anticipate natin yung MECQ, ay mayroon na rin po tayong mga hakbang na atin pong isasagawa. At sa katunayan, yun pong ilan sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng ating church kahit po sa panahon ng GCQ
ay yun pong kaming mga manggagawa gradually ay nakakapagsagawa na ng mga visitation. And if God willing, magtutuloy-tuloy po ito hanggang sa makabalik na tayo doon sa full-blown mission and ministry ng ating pong church. Sa ngayon, I am asking for your prayers. Sama-sama po tayong manalangin, mga kapatid, na sana nga ay unti-unti na yung potency ng virus na ito ay mawala, yung bagsik, lumakas ang ating mga immunity, at lalo higit sa lahat, maging epektibo yung mga gamot, at lalo na maimbento na po yung bakuna para po sa virus na ito, nang sa gayon ay makahanap na ng talagang mabisang solusyon at tayo makapagsimula na ng bagong normal po sa atin pong mga buhay at sa mga gawain ng atin pong iglesia. Ang atin pong mensahe sa umagang ito ng linggo ay nakabase sa temang See All People, na siyang tema din po ng ating pong iglesia sa pangkalahatan. See all people. At dito nga po ay yung ating tekstong ginamit ay mula sa Matthew chapter 9 verse 35 up to 38. Kung saan makikita natin ang ating Panginoong Jesus ay ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. Siya po ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Siya po ay may kakayahang gumamot ng mga karamdaman. Siya po ay kayang bumuhay ng patay. Siya po ay nagpakain, bumuhay ng patay. Ipinakita po niya ang kanyang kapangyarihan na higit kaysa sa karamdaman at sa kamatayan. At ganoon din ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang katagpuin ang mga pangangailangan ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Now, if you are reading the Bible, and maybe you are so familiar with the stories of the gospel, meron po kayong tiyak na mapapansin with regards to our story this morning. Because kapag binasa po natin yung Matthew chapter 9, actually mula pa doon sa chapter 8, makikita natin yung pong iba't ibang kwento ng mga tao at individual na iisa po yung kondisyon ng kanilang buhay. Iba-iba po sila ng sitwasyon, pero iisa ang kondisyon. Ano po yung tinutukoy ko? Ang Biblia at ang Ebanghelyo ay puno ng mga tao na ang kwento ay nahihirapan, nasasaktan, nawawala ng pag-asa. May mga kwento sa Biblia ng mga tao na tila ba tinalikuran ng lipunan, walang masulingan, mga marginalized, mga api-aba, mga wala ng ibang pwedeng asahan sa buhay. Now, the question is, why are these stories in the Bible, or particularly in the Gospel? Why are they in the Bible in the first place? Mga kapatid, para sa akin, ang mga kwento ng mga taong abi-aba, mahirap, gipit, ay nasa Biblia, sapagkat iyan ay katunayan na nakikita ng Diyos ang lahat ng uri, kalagayan, at buhay ng tao. Mga kapatid, ang mga kwento ng mga taong ito ay hindi kwento na realidad lamang nung panahon nila.
Ang kwento ng mga taong ito na pinagaling at tinulungan ni Jesus ay kwento din ng ating kasalukuyan. Kwento din ito ng ating buhay. At kwento din ito ng mga tao sa ating paligid. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang kwento ng maraming tao na magandang talakayin sa Sunday School. O hindi ang kwentong ito ay mga kasaysayan na naglalarawan kung paanong mayroong isang Panginoon sa pamamagitan ni Jesus na tumitingin, nakakakita, at nakakabatid, at kumakatagpo sa mga pangangailangan at kalagayan ng mga tao sa lipunan na kanyang ginalawan noon at patuloy na nakakakita sa sitwasyon ng mga tao sa pamayanan at lipunan na ating ginagalawan ngayon. Ang kwentong ito ay hindi lamang history o kasaysayan. Ang kwentong ito ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao ay nagpapatuloy kahit sa ating panahon. Mga kapatid, wika ng ating talata, nakita ni Jesus ang maraming tao at siya'y nahabag sa kanila. Now, para po sa akin yung opening statement na yun ng ating talata sa verse 35. That is a good starting point. That is a good view para tingnan natin kung anong klaseng Panginoon ang ating pinaglilingkuran at sinusunod. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran na pinapanampalatayanan, na nakakakita at nakakabatid ng ating kalagayan at ng ating pinagdaraanan. At hindi lamang tayo, pati ng mga tao sa ating paligid. Jesus saw the crowd. Meaning, mga kapatid, He was within a distance. Siya ay malapit. Hindi siya malayo. Nakikita niya ang kalagayan ng mga tao sapagkat hindi niya sila nilagyan ng pader. At hindi niya sila pinagsaraduhan ng pinto. Nakita niya ang kalagayan ng mga tao sapagkat sila'y kanyang pinuntahan, nilapitan, at hindi lamang niya dinaan-daanan. Kung hindi, siya ay nag-approach, at siya din ay approachable, at siya din ay accessible, at siya din ay available. Di ko ba napakagandang refleksyon sa katotohanan ng pagka-Diyos at Panginoon ng Panginoong Hesukristo. He is always there, seeing us and meeting our needs. He is where the people are. Mga kapatid, hindi lamang siya tumitingin na nakita lamang niya. Kung hindi, siya ay may malalim na pagtingin sa mga taong nahihirapan, nasasaktan, nagdurusa, at nangangailangan. Kapatid, kung iyan ang kalagayan mo ngayon o ng kalagayan ng iyong mga mahal sa buhay, ang mga salitang ito ay para sa iyo. Nakikita ng Panginoon ang iyong sitwasyon, kalagayan. Magkakaiba man tayo, alam niya ang kondisyon at ang ating pangangailangan.
God looks at the crowd, yet He sees them individually. Alam ng Diyos kung sino-sino sila. Alam ng Diyos ang pangalan nila. Alam ng Diyos ang pangalan mo. Alam ng Diyos kung saan ka nakatira. Alam ng Panginoon kung ano ang problema mo, ang pinagdaraanan mo. Alam ng Panginoon ang solusyon sa problema mo. At alam ng Diyos kung ganun kabigat ang pinagdaraanan mo. Nakikita niya, kapatid, ang nagaganap sa buhay mo. That is a word na naway makapagbigay ng kalakasan at pag-asa sa iyo ngayon, kapatid. Jesus is looking at you with compassion in His heart. That's why, mga kapatid, as a people of God, as a believer, as a church, ito yung katotohanan na mayroon ang ating sitwasyon sa harap ng Diyos. First, Jesus saw us. And in turn, we should see one another as well. As a church, ito yung gustong ipaunawa ng tema sa atin. As a church, we should be a church that is seeing all people, mga kapatid. And what does it mean to say, see all people? Ano nga ho ba ang kahulugan nito, mga kapatid? Para po sa akin, dalawang bagay. Number one, to see all people means to see them as human, worthy of compassion, because they are human, created in the image of God. To see all people is to see people worthy of compassion and care. Maaring makita natin ang mga tao sa ating paligid na hinaharas, na o-oppress, na ma-marginalize, helpless, nangangailangan ng tulong, nagdurusa. But hindi natin yan makikita kung nakapikit ang ating mga mata. O kung hindi tayo lilingon at titingnan, titiyakin ang kanilang kalagayan. We have to pay attention. We have to be intentional in looking at the people around us. Second, to see all people means discipleship. Sharing the gospel and making disciples of all nations for the transformation of the world. Yan po ang vision and mission ng the United Methodist Church. And I am proud of it because we are called by God to reach all people for God, for Him, for Jesus. As a church and as a disciple of Jesus, we should know the main thing. And the main thing is to make disciples of Jesus. Mga kapatid, ang sabi doon sa mga talata, the harvest is plenty, and the workers are few. Jesus wants us to make disciples, to win people for Him, to share the gospel. At ang pangako ng Diyos sa atin, kapag ginagawa natin yan, He will not leave us alone. Sasamahan niya tayo
hanggang sa dulo ng mundo. Sasamahan tayo, ibig sabihin, titingnan tayo, susubaybayan tayo. Ibibigay ang ating pangangailangan, pagmamalasakitan tayo. Kung tayo din ay titingin sa kapakanan at kaligtasan ng mga tao sa loob o sa labas man ng ating pong iglesia. Mga kapatid, we cannot accomplish the main thing if we are always busy trying to fix our church and ourselves. We cannot accomplish that main thing, which is to make disciples of all people in the world, when we are too busy dealing with our own issues and interests. We cannot accomplish the Great Commission if we are too busy about ourselves. Mga kapatid, hindi naman po masama na isipin ang sarili. Yan nga po yung mga topic natin ngayon. Self-care, mental care, yan ang kailangan kasi sa panahon ito ng pandemic. But I believe that the best way to care for yourself is to care for other people. Because the more you care for others, the more in turn you'll be able to care about yourself. Sabi po ng isang kabataan, self-care is not selfish. See all people. When you see all people, that's the best way of seeing yourself also. So mga kapatid, thank God, because as a church, we are able to see. Bago po itong talata na ating binasa, ay pinagaling ni Jesus yun pong mga bulag. Now, naranasan nyo na po bang mabulag? Thank God, hindi. Sapagkat mahirap pong maging bulag. When you are blind, marami kang mamimiss. Marami kang hindi makikita. Kapatid, I wonder, ano yung mga bagay na mamimiss mo makita kapag nawala ang iyong paningin. Pero hindi lamang natin pinag-uusapan yung ating physical na paningin. I believe to see all people means using the eyes of your heart, not just only your plain sight. I believe seeing all people is to be able to deeply look at the inside of their hearts and of their situation. Let us open the eyes of our hearts to be able to see all people. Brothers and sisters, tingnan mo yung katabi mo. Kung merong ka mang katabi habang nanonood at sumasamba ngayon, anong nakikita mo? Look at their eyes. Minsan nahihiya tayong tumingin sa mata ng ating kapwa. Pero alam nyo, kapag sa mata tayo tumingin, marami tayong makikita. Because ang sabi nga ng kasabihan, di ba? Our eyes is the window to our soul. Ngayon ho, salamat na lang na kahit po pandemic, ang tinatakpan lamang natin na yung ilong natin at yung bibig. That's why we're still able to look at the eyes of people around us. Ang kagandahan ho nun, mga kapatid, malalim yung ating pagtitinginan kapag tayo ay tumitingin sa mata ng mga tao sa ating paligid.
When you look at people's eyes, you may see pain and suffering. You may see loneliness. At gusto ng Diyos makita mo yan. At hindi lamang makita. Kapag ginamit natin ang ating puso, we will be able to be an instrument of God, to be an instrument and a channel of His compassion to all the people and for all the people in our community, in our society, and in our world. That's the purpose of the church. That's the main thing. To go and see all people kung papaanong tayo ay nakita ng Diyos, nawa tulungan din natin, abutin din natin ang ating kapwa, and help them see the Lord, see Jesus through us. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Tayo'y manalangin. Banal at dakilang Diyos na nakakakita at nakakabatid ng lahat ng bagay. Maraming salamat po sapagkat sino man kami ay hindi mo nilalagpasan ng iyong paningin. Tunay na napakahiwaga ng iyong pag-ibig, ng iyong habag, na kami, dakilang Diyos, ay kinilala mo, inabot mo, kinahabagan mo, dakilang Diyos. Alam mo ang aming pangalan, alam mo ang aming pangangailangan, at ito'y kinakatagpo mo sa bawat araw. Salamat po sa mga tao na nagiging daluyan ng iyo pong pagkalinga at habag sa aming buhay. At nawa kami din ay gawin mong daluyan ng habag at pagkalinga sa pamamagitan ng aming pagtingin ng may pag-ibig at malasakit sa aming kapwa na nasa aming paligid. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming iglesia, ang mga misyon at ministeryong isinasagawa dito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang krisis na aming pinagdadaanan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming kaligtasan. Nawa, maranasan namin patuloy ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat araw na lumilipas. Dumadalangin po kami para sa mga may karamdaman naming kapatid. Naway matagpuan nila ang kagalingan at kalakasan, pag-asa. Nawa dakilang Diyos, ingatan mo rin ang aming mga kababayan at kapatiran na nasa ibang bansa at humaharap sa pagsubok. Umaasa po kami na ang pandemic na ito ay hindi na magtatagal at kami po ay makakahanap na ng solusyon at makababalik na rin kami, Panginoon, sa aming mga misyon, buhay at paglilingkod. Pinagtitiwala po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang mong pangalan, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, mga pinakaiibig, kumayo po tayo. Taglay ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Diyos Amang sumasa mga langit, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at ang gabay at kasi ng banal at santong Espiritu, ang siyang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Amen.